sa Word of God. Handa na po ba kayo makinig, mga kapatid? Okay? Tayo po ay i-prepare na po natin yung ating pong mga sarili at atin na po talagang bigyan ng seryoso at talagang focus ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sa buhay po ng isang tao ay napakahirap po na dumaan sa sitwasyon na halos desperado ka na. Halos nawawalan ka na ng pag-asa dahil sa mga personal na kinakaharap at sitwasyon sa buhay. Napakahirap na dumating sa punto ng buhay ng isang manampalataya na para bagang wala ka ng masilungan, wala ka ng mapuntahan, at para bagang wala na halos na gustong tumulong sa iyo. Ito po yung isa sa napakahirap na sitwasyon na maranasan ng buhay ng isang tao, especially ng mga anak ng Diyos. Dito po sa aklat ng Matthew chapter 15 verse 21 up to verse 28, nais ko pong ito ang aking pong ibahagi ngayon sa inyo. Ang patungkol sa isang babaeng Kananeya. Pag sinabing Kananeya, hindi ito kabilang sa mga Jewish people. Pag sinabing Kananeya, sila po ay mga hentil. Ito po yung mga lahi na hindi kumikilala sa Diyos. Ito po yung mga lahi na merong relihiyon pero walang tunay na paniniwala sa Panginoon. Pero makikita po natin ang babaeng Kananeya, dumating po sa point ng kanyang buhay, nagkaroon po siya ng matinding pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Maaring kaya ito nangyari sa babaeng Kananeya ay dahil nababalitaan niya. Maraming mga nababalitaan siya at nakakaabot sa kanyang kaalaman ang mga ginagawa ng Panginoon himala sa kapanahunan ng ating Panginoon. Kaya isang araw nang dumating sa point ng buhay ng babaeng Kananeyang ito, ang napakatinding sitwasyon sa kanyang buhay, trials, challenge, ay tumama yung kanyang desisyon, yung kanyang hakbang. Ating puntahan yung Matthew chapter 15, verse 21 up to verse 28. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain na malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito." Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Verse 24, sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." Verse 27, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ang iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Okay. Ang mensahe pong aking pong ibabahagi ngayon sa inyo ay aking pong pinamagatang, never lose hope even in desperate situation. Ito po yung mensahe na aking po ngayon na ibabahagi at ating pag-aaralan. Hindi nawawala
ang pag-asa kahit sa desperadong sitwasyon ng buhay. Ito po yung naranasan ng babaeng Canaanea. Sa kabila po ng kanyang naranasan sa buhay, matinding problema at pagsubok sa buhay, pero makikita po natin, hindi po nawala yung kanyang pag-asa na may magagawa, may mangyayari sa kanyang gustong maranasan sa buhay. Ang kauna-unahan pong punto na nais ko pong ihayag ngayon sa inyo ay number 1, her request. Meron po siyang hiling. Meron po siyang matinding hiling sa Panginoon. At kapag tayo po ay dumadaan sa mga matinding challenges ng buhay, even trials, problems, meron po lagi tayong hiling sa Panginoon as a believers. At ito pong babaeng ito, mas matindi. Bakit po? Hindi po ito believers. Sabi ko nga po sa inyo, ito po isang babaeng Canaanea. Yung lugar po ng Canaanea ay lugar po ito ng mga taong walang pananampalataya, walang pagkilala sa Diyos. Meron silang nakagisnan na kanilang pananampalataya, na taliwas sa ating pananampalataya sa Diyos. Pero ang napakaganda po kung bakit natala sa Bible ang kanyang istorya, dahil may napakagandang matinding mensahe na itinuturo ang Diyos sa babaeng ito. Ano po yung kanyang request? In the book of Matthew chapter 15 verse 22, isang Canaanea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo, labis na pinahihirapan nito." Alam niyo po ba na ang isa po sa napakabigat na maging sitwasyon ng isang magulang, lalo na po ang mga kababaihan, sapagkat sa kanila galing ang bawat isang anak, sa kanilang sinapupunan. 9 months na ito ay kanilang iningatan, dinala sa kanila pong sinapupunan. And then after that, ito po'y kanilang ipapanganak. Napakahirap. At pagkatapos noon, hindi pa po doon natatapos. Ito'y kanyang buong tiyaga at buong pagmamahal na palalakihin. Hanggang sa ito ay unti-unti magkamuwang, magkaedad. Kaya po, napakahirap sa isang nanay ang makita ang kanyang sariling anak na ito ay nahihirapan. Ito ay wala sa magandang sitwasyon ng kalagayan. Ito po yung sitwasyon ng babaeng Canaanea. Di po ba tayo mga magulang pag may mga sakit yung ating mga anak? Lalo pag ito po ay lalong lumulubha yung kanyang karamdaman. Ano mo na lang sabihin na ikaw na lang yung magkasakit at yung anak mo ay gumaling. Yan po ang laging pakiramdam at sinasabi ng mga magulang. At alam ko po nakaka-relate kayo sa lahat ng naging magulang. Napakasakit po sa atin na yung ating mga anak ay may sakit, may karamdaman, pero wala tayong magawa para siya po ay gumaling. Ito po ang sitwasyon ng babaeng Canaanea. Kaya siya po ay lumapit sa Panginoon, sumisigaw, walang pakialam kahit kanino, sapagkat meron siyang request, meron siyang napakatinding kahilingan, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang minamahal na anak. Na sinasapian ng masamang espiritu, na maaari yung kanyang anak na ito na sinasapian ng masamang espiritu ay maaaring nangingisay, nawawala sa sarili. Nagwawala sapagkat ito ang
Ito ang tendency ng mga taong sinasapian ng masamang espiritu. Excuse me po. Kaya po, kung ating pong pag-aaralan ng babaeng ito ay sobrang naghihirap ang kanyang kalooban. Kaya maaari na kahit po siya hindi po Hudyo, hindi po believers ng Panginoon, pero maaaring nabalitaan niya ang mga himala na ginagawa ng Panginoon. Kaya nagkaroon po siya ng pananampalataya. Kaya kung mapapansin niyo po diyan, sabi po niya, Panginoon, anak ni David. Ito po isang pangitain na meron siyang matinding pananampalataya na sa Panginoon sapagkat tinawag niyang Lord ang ating Panginoon. Buong buo ang kanyang pananampalataya kahit po siya ay hindi kabilang sa lahi ni Abraham. Pero ang masakit po mga kapatid, yung humihingi ka ng tulong, ikaw ay kailangan mo ng tulong, ikaw ay tinanggihan. Ito po yung masakit. Yung pong lalapit ka sa isang tao, battle po yan eh. Iisipin mo kagad, lalapit mo ako, baka mapahiya lang ako. Baka tanggihan lang ako. Pero lalakasan ko yung loob ko. Kasi kailangan ko ng tulong niya. Battle po yan. Pero ang mabigat nga po, na maranasan po ng bawat isa na nasa ilalim ng matinding problema at pagsubok, na lumapit ka sa isang nilapitan mo pero alam na alam mo na kaya kang tulungan pero nireject ka. Ito ang napakabigat na sitwasyon. Ako po bilang dating negosyante, ito po yung kinatatakutan ko. Yung may lalapitan akong kaibigan, kakilala, alam ko na kayang-kaya niya akong tulungan pero tatanggihan niya ako. Yun po yung kinatatakutan ko sa buhay ko. Yung ako po ay mapahiya. Kaya ayaw ko pong lumalapit. Lalo't higit sa mga kaibigan ko na alam kong kayang-kaya akong tulungan pero ang masakit nga po yung ikaw ay tanggihan. Napakabigat po nun. Alam niyo po ba itong babaeng Cananeia? Ang ikalawa pong puntos na kanyang naranasan, her rejection. Nireject po siya. Una, meron siyang request. Pangalawa, naranasan po niya ang matinding rejection. Mapakatindi po ng pag-asa niya. Naniniwala po siya na kayang-kaya po siyang tulungan ng Panginoon. Pero naranasan po niya ang napakatinding rejection. Tingnan niyo po, sa Matthew chapter 15 verse 23. Nung siya po ay lumapit sa Panginoon at humihingi ng tulong para po sa kanyang anak na sinasapian ng masamang espiritu na hindi maaaring gumagaling, ito po ang kanyang naranasan nung lumapit po sa Panginoon. Matthew 15 verse 23. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Gaano po kasakit to? Na nagmamakaawa ka, sumisigaw ka, buong-buo ang pag-asa mo, buong-buo ang pananampalataya mo, na alam mo na ikaw ay tutulungan ng Panginoong Hesus. Pero ano po ang naranasan niya? Hindi po kumibo, sumagot si Jesus sa kanya. Gaano po kabigat yung lumapit ka sa isang tao? Meron kang kailangan sa kanya. Inilahad mo ang iyong sitwasyon, ang iyong problema. Pero ang naging response ng nilapitan mo, hindi man lang kumibo kahit isang word. Walang sinabi, walang response sa lahat ng inilahad mong paglapit at problema. Gaano kabigat po yun?
Kaya makikita po natin dito na hindi po madali ang pinagdaanan ng babaeng Kananeyang ito. Na-reject po siya. Napakatinding rejection ang naranasan niya. Kaya, kung tayo po kaya ang makakaranas nito, ano po ang pwede po nating maging response sa harap ng Panginoon? Magpapatuloy ka pa kaya? Patuloy ka pa kayang magiging masigasig? Patuloy ka pa kayang magiging masipag, matyaga sa pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi naranasan mo face to face na binaliwala ka. Ni hindi sumagot, hindi kumibo. Kahit salitang no, wala. Tahimik lang. Walang sagot. Harap-harapan po ito. Hindi po siya nagpipray. Ito po ay face to face na lumapit siya sa ating Panginoon. Pero ang sabi po diyan sa 15:23, hindi tumugon ang Panginoon sa kaniyang pagsamo. At ang masakit pa po, ito po, na narinig niya na sinabi ng mga alagad ng Panginoon. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Grabe po. Matapos hindi po sa sinagot ng Panginoon, sa kanya pong isinasamo, walang tugon ng Panginoon, pagkatapos maririnig pa po niya ang mga alagad ng Panginoon. Na nagre-request ang mga alagad ng Panginoon, ang sabi ng mga alagad ng Panginoon, pwede po ba Panginoon, paalis niyo na po yung babaeng yan? Napakaingay po eh. Sunod po na sunod sa atin. Nakakaabala sa atin. Paalisin niyo na po yan. Narinig niya po yun. Ikalawang rejection na napakatindi na na-experience ng babaeng Kanineya. Pero makikita po natin yung topic natin. Never lose hope even in desperate situation. Makikita po natin yung tatag, yung determinasyon, yung napakalalim at napakatibay na pag-asa, pananampalataya ng babaeng Kanineya. Hindi natinag, hindi natisod, hindi nagdamdam. Tinanggap niyan lahat ang kanyang naranasan. Actual, face to face. Tinanggap niyang lahat ang kanyang mga narinig na napakasakit. Na narinig niya mula sa mga alagad na gusto na siyang palayasin sapagkat siya'y napakaingay, sigaw ng sigaw, nakakaabala lang. Napakaganda po ng paninindigan, napakatatag, napakatibay na isang babaeng Kanineya na hindi po kasama sa Jewish people, isang hentil, pero napakalalim, napaka-mature ang kaniyang pananampalataya sa Panginoon. Kahit nakakaramdam ng bigat, sakit, kirot, kahit nakadinig ng mga negatibong mga salita na napatungkol sa kanya, na binabaliwala siya, na parang ang tingin sa kanya ay basura na lang. Pero nanatili na hindi nawala ang kanyang pag-asa sa kabila ng desperadong sitwasyon. Nakalulungkot, napakaraming Kristiyano. Maliliit na bagay lang. Maliliit na bagay lang na naranasan. Napahiya. Mga negative words na napakinggan. Pero hinayaan niya na yung kanyang relasyon sa Panginoon ay madamay. Pero itong babaeng ito,
mismo ang Panginoong Hesus ang bumaliwala sa kanya. Hindi sa sinagot, hindi sa kinibo. Mismong ang mga alagad ng Panginoon ang halos pinagtatabuyan siya. Parang wala siyang kwentang tao. Pero nanatili na hindi nawala ang kanyang pag-asa, ang kanyang paninindigan, ang kanyang pananampalataya sa kabila na napakabigat na sitwasyon. Kaya po mga kapatid, ito po yung napakagandang inspirasyon sa buhay ng bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya. Minsan po maliliit na bagay lang. Minsan po mga simpleng salita lang na tinanggap natin na hindi natin nagustuhan. Minsan po mga aktual na pangyayari na hindi maganda. Hinahayaan natin na maapektuhan tayo mismo ang kabuuan ng ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Pero ito pong babaeng Canaanea, binaliwala ng Panginoon, hindi sa tinugon. Ang mga alagad ng Panginoon, parang basura ang tingin sa kanya. Gusto palayasin na siya. Pero makikita po natin, ang babaeng ito, hindi natinag. Kahit nireject siya, kahit nakaranas siya ng hindi magandang pagtrato, pagbaliwala, pero hindi natinag. Ito po isang sign and manifestation ng isang Kristiyano na very mature. Kahit nakarinig ng pangit, kahit binabaliwala ng harap-harapan, kahit sinasaktan ang damdamin harap-harapan, kahit ipinapahiya, pero hindi niya hahayaan na maapektuhan ang kaniyang relasyon, pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Nakalulungkot. Napakaraming Kristiyano ngayon. Hinahayaan niya na maapektuhan ang kanyang relasyon sa Panginoon. Dahil lang sa mga bagay na narinig niya, naramdaman niya, na-experience niya. Pero dito po sina-challenge tayo ng babaeng Canaanea. From the book of Matthew chapter 15, meron siyang request, pero naranasan niya ang matinding rejection mula sa ating Panginoon at sa mga alagad ng Panginoon. At nung sabihin po ng mga alagad sa ating Panginoon, na po pwede po ba, Panginoon, na yung babaeng ito ay paalisin nyo na? Sapagkat nag-iingay lang. Paalisin nyo na po siya. Dito po ay sumagot ang Panginoon. Pero yung babaeng Canaanea, nung siya po ang naglalahad ng problema niya, sumasamo sa Panginoon, humihingi ng tulong para sa kanyang anak na may sakit. Hindi kumibo ang Panginoon. Pero yung mga alagad
na ang nag-request sa ating Panginoon na palayasin na yung babaeng ito sapagkat napakaingay, napakagulo, nakakaabala lang, sinagot ng Panginoon ang kanyang mga alagad at ito ay narinig ng babaeng Kananea. Gaano kasakit po yun? Tingnan niyo po ang sagot ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Dinig na dinig po yun ng babaeng Kananea. Matapos po sabihin ng mga alagad sa kanilang Panginoon na kung maaari palayasin na, paalisin na yung babaeng ito. Sumagot ang Panginoon sa mga alagad. Sa mga naliligaw na mga tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. So ibig sabihin, another rejection. Napakatindi no puno, napakasakit. Na direktang sinabi ng Panginoon para lang sa sambahayan na mga naliligaw ng Israel lamang siya isinugo. Hindi kabilang sa sambahayan ng Israel ang babaeng ito, sapagkat ito'y Kananea, ibang lahi. Gaano po kasakit yun? Hindi sa kinibo, pinalalaya siya ng mga alagad, and then after that, napakinggan niya po ito, napakasakit po nito. Paulit-ulit na sakit ng damdamin sapagkat napapakinggan po niyang personal ang mga salita ng alagad. At nung huli, napakinggan niya yung sinabi ng Panginoon na tugon niya sa kanyang mga alagad na hindi siya isinugo para sa ibang mga lahi. Isinugo lang siya para sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang. Baka po kung tayo ito, tumalikod na po tayo. Sapagkat paulit-ulit, sakit ng damdamin yung nararamdaman ng babaeng ito at napapakinggan niya. Pero makikita po natin dito ang napakagandang inspiration sa babaeng ito. Hindi pa rin po natinag. Hindi pa rin po nagdamdam. Hindi naging manipis. Hindi naging balat sibuyas. Hindi naging pusong mamon. Nanatili pa rin po siya na nandoon sa harapan ng Panginoon. Hindi umaalis. Kahit halos pinagtatabuyan na siya ng mga alagad. Alam niyo po ba ang isa po sa pinaka-sensitive na mga tao? Yung mga taong walang-wala. Yung mga taong wala nang maipagmamalaki sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, siya po ay iniiwasan na ng mga tao. Ito po yung napaka-sensitive na mga tao. Yung bang wala ka na halos magagawa. Kaya alam niyo po yung mga magulang na matanda na, lumipas na po yung lakas. Yung mga lolo at lola natin, yung mga magulang natin may edad na wala ng silbi, pinagsisilbihan na lang. Alam niyo po ba kung ano po nararamdaman ng mga ganyan po sitwasyon? Napaka-sensitive na po ng mga iyan. Kasi pakiramdam nila, wala na silang silbi. Hindi na po sila nakapag-contribute, nakapag-share. Pakiramdam po ng mga magulang na mga may edad na, pabigat na lang sila. Kaya po, once na sila po ay nakapakinig ng isang salita na one word lang, at parang naramdaman nila sila po ay binabaliwala na, yan po ay magdadamdam na. Magtatampo na. Kaya napakahalaga po para po dito sa lahat ng mga anak habang buhay ang inyong mga magulang. Lalo't yung mga magulang niyo may edad na.
Ipadama nyo ng buong buo ang inyong respeto, paggalang, pagmamahal, pag-aaruga, sapagkat napaka-sensitive na ng ating mga magulang na mga may edad na. Balikan po natin, nung tayo mga sanggol pa, sila po ang nag-aruga at nag-alaga sa atin. Nung tayo mga bata pa, sila po ang nagbibihis, nagpapaligo. Nung tayo nag-aaral, halos tayo hatid sundo ng ating mga magulang. Nung tayo po ay nag-aral sa sekular hanggang kolehiyo, sila po ang naggapang para tayo makatapos. But I said to say, marami pong anak naging lapastangan, walang utang na loob sa kanilang mga magulang, nung ang kanilang mga magulang ay wala ng silbi. Ipadama natin, ibalik natin ang pagmamahal, respeto, pag-aaruga sa ating mga magulang. Hindi lang sa panahon ng kanilang katandaan, habang sila ay malakas pa. Yung respeto, yung pagmamahal, yung paggalang, double honor, double respect ang ibalik natin para sa ating mga magulang. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon na makita sa atin bilang mga anak para sa ating mga magulang sa laman. Ito pong babaeng kanineyang ito, walang-wala siya. Wala na siyang malapitan, wala na siyang masilungan, wala halos tumutulong sa kanya. Pero ang pinakamasakit, yung last option na kanyang nilapitan, ang ating Panginoon. Naramdaman niya ang rejection. Hindi siya kinibo. Naramdaman niya ang another rejection sa mga alagad ng Panginoon, pinalalayas siya. Another request ng babae. Tingnan niyo po, yung tatag niya. Yung unang request niya sa Panginoon, hindi kumibo ang Panginoon. Pinagtatabuyan siya ng mga alagad. At sinabi ng Panginoon, sa sambahayan lamang ng mga Israel siya isinugo. Yun na po ay napakasakit. Sabi ko nga po sa inyo, kung tayo po yun, tatalikod na po tayo, uuwi na po tayo. Bakit? Napakasakit po nung ating naranasang rejection. Pero tinan niyo po yung tatag at tibay ng pag-asa, pananampalataya ng babae kaninea. Patuloy po siyang nagpakumbaba at nag-request pa rin sa Panginoon. Ano po sabi niya sa Matthew 15:25? Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Listen carefully. Ilang beses siyang nireject. Ilang beses siya nakarinig ng mga salita na napakasakit. Pero tinan niyo po yung babaeng kaninea. Hindi natinag. Hindi naging manipis. Walang galit, walang sama ng loob sa mga alagad sa Panginoon. Bagos ano ginawa niya? Lumuhod po siya. Patuloy po siyang nagmakaawa. Panginoon, tulungan po ninyo ako. Napakarami po na mga manampalataya. Mga simpleng sitwasyon na hindi nagustuhan, simpleng salita na napakinggan, nagkaroon ng galit, hinanakit, sama ng loob. Hinayaan niya na maapektuhan siya ng kanyang naramdaman na hindi maganda. It is a sign of immature Christian. Hindi pa po mature. Nakalulungkot. Pero itong babaeng kaninea na hindi kabilang sa lahi ni Abraham, paulit-ulit na nasaktan, nireject, pinaliwala. Pero tinan niyo po ang kanyang patuloy pong pagusumamo. Lumuhod
nagpakumbaba at patuloy pong sumasamo sa Panginoon. Sa halip na magtampo, sa halip na magalit, sa halip na sumama ang loob, wala po sa naramdamang ganon. Bagkus patuloy pong nagpakumbaba sa ating Panginoon. Napakagandang inspirasyon ito. Kung ganito lang po ang napakaraming Kristiyano at napakaraming manampalataya sa ating kapanahunan, ang bawat simbahan, ang bawat ministeryo ay magiging masaya, masigla. Bakit? Sapagkat lahat mature. Malalim, hindi mababaw, hindi manipis, hindi balat sibuyas, hindi pusong mamon. Pero itong babaeng ito, grabe. Grabe yung kanyang puso. Grabe yung kanyang pag-asa. Grabe yung kanyang pananampalataya. And then another rejection. Ang dami na po niya natanggap na rejection, pagbaliwala. Pero muli po, nakaranas muli siya ng panibago uli na rejection. Matapos po siyang magsumamo, matapos po siyang magpakumbaba, sa kabila na siya po ay nire-reject. Winawalang kabuluhan. Ano po ang panibago po niyang naranasan? Sa Matthew chapter 15 verse 26, nung matapos po siyang magsumamo sa Panginoon, sumagot na po ang Panginoon sa kanya. Nung una po, hindi kumibo ang Panginoon eh. Pero dito po, sa ikalawang pagkakataon na siya po ay nagsumamo, sa kabila po ng lahat, tumugon na ang Panginoon sa kanya. Ano po ang sabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sa ibang salin, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak ng Diyos para ibigay sa mga tuta. Aso pa rin. Gaano po kasakit na marinig niya po ito mula sa ating Panginoon na kanyang pinagtitiwalaan, inaasahan, na tutulong sa kanya. Na hindi pala tao ang turing sa kanya, kundi isang aso. Napakaliit, napakababa. Paulit-ulit na sakit ng damdamin. Paulit-ulit na rejection. Pero hindi natinag, hindi sumuko. Patuloy na nagpakumbaba. Pero ang masakit, ito ang tugon sa kanya ng Panginoong Hesus. Humihingi siya ng tulong para doon sa kanyang anak na may sakit na sinasapian ng masamang espiritu. Pero ang tugon sa kanya ng Panginoon, sa kanyang tulong na hinihiling, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. So meaning to say, wala siyang pwedeng asahan na tulong mula sa Panginoon. Tinapat siya. Tinapat siya ng Panginoon. Yung tulong na ibibigay ko hindi para sa inyo, para lang sa mga anak ng Diyos. At ang masakit, ang ginamit na word, aso, hindi tao. Sobra na po itong sakit ng kalooban na naranasan po ng babae. Wala nang malapitan, wala nang masilungan. Wala nang tumutulong sa kanya sapagkat napakaliit ng tingin sa kanya ng mga kakilala niya, kaibigan niya. Pero ang masakit, sa Panginoong Hesus pa niya maririnig yung ganitong salita that time. At yung mga alagad ng Panginoon, ipinagtatabuyan siya na parang basura siya, walang kwentang tao.
Mga kapatid, kung tayo po ang nakaranas ng ganitong sitwasyon, magpapatuloy ka pa kaya? Pupunta ka pa kaya sa lugar na ito para patuloy mo pasalamatan ng Panginoon? Patuloy mo pa kaya sa paglilingkuran? Na paulit-ulit na ikaw ay binaliwala, ang tingin sa iyo ay hindi tao, hayop. Wala kang karapatan tumanggap ng tulong sapagkat hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos. Magpatuloy ka pa kaya? Pero itong babae na ito, makikita po natin, ako po'y napahanga. Sobra po akong napahanga sa napakatinding maturity ng kanyang spiritual life. Napaka-matured. Hindi siya kayang tinagin ng pagbaliwala ng mahasakit na salita, na ang pagtingin sa kanya ay hindi tao, na ang tingin sa kanya ay basura, walang silbi sa lipunan. Hindi po siya nagpaapekto. Pagkus patuloy po na nagpakumbaba, nagpatuloy sa kanyang pagsamo at pag-asa at pananampalataya para sa kanyang hiling para sa Panginoon. I said to say, ang dami pong Kristiyano ngayon. Ang dami pong lingkod ng Diyos ngayon. Napakaliliit lang po ng mga bagay, sitwasyon, pangyayari, mga narinig, naramdaman, nasaktan, binaliwala, kinutya, nilait. Pero hinayaan niya na baliwalain ng Panginoon. Hindi niya nagpatuloy. Patuloy na ng lamig sapagkat mas pinahalagahan niya at priority niya yung kanyang nararamdaman na negative emotion. Inalagaan niya, which is wrong. Itong babaeng Canaanea, lahat ng sakit, kirot, pamamahiya, pagtrato na hindi tama, hindi niya po ito siniseryoso para sa kanyang sariling damdamin. Oo, masakit, nasasaktan siya. Pero mas pinili niya na magpatuloy, na umasa, magtiwala, manghawakan sa kanyang pananampalataya na yung kanyang request sa Panginoon ay makakamit niya. Ano yung una? Her request. Ano yung pangalawa? Her rejection. Yung pangatlo, eto po. Pero bago ko pupuntahan yung pangatlong puntos, matapos sa sunod-sunod po siyang ma-reject, mapahiya, masaktan, at nang mapakinggan niya sa Panginoon yung sinabi ng Panginoon na para lamang sa mga anak yung pagkain, hindi para sa mga aso. Masakit po yun. Ito po yung kanyang tugon sa sinabi ng Panginoon. Sa Matthew 15:27, sabi ng babaeng Canaanea, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Wow! Tinanggap na po niya bilang siya'y aso. Tinanggap na po niya yun. Pero ang maganda, walang galit. Walang sama ng loob. Ano po sabi niya? Tinanggap na po niyang wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan doon sa pagkain, sa hapagkainan, sapagkat yung mga pagkain iyon ay para lang sa mga anak ng Diyos. Pero, ang sabi niya, ngunit ang mga aso man po'y kumakain mula sa mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Hindi na po siya umaasa para doon sa tulong na kanyang inaasahan. Pero sa pagkakataong ito, ang inaabangan na lang po niya
ay yung mga malalaglag na mumo mula sa hapag ng kainan. At yung mga nalalaglag na yon na mumo, yun na lang po ang kanyang inaasa. Kaya makikita po natin dito, yung babae ay hindi nawala yung kanyang pag-asa sa kabila ng desperadong sitwasyon. Hindi nawala yung kanyang pag-asa sa kabila na napakatinding pagbaliwala, paghamak, pagtuya sa kanyang pagkatao. Tinanggap niya na siya'y aso na lang. Pero ang sabi niya, pero kahit aso man, Panginoon, may karapatan din kumain sa bawat mahuhulog na mumo sa pagkainan ng mga anak. Hindi bumigay, hindi sumuko. Hindi nagalit, hindi sumama ang loob. Hindi nagtanim ng negatibong damdamin. Hindi nagkimkim ng galit sa Panginoon sa mga alagad. Kahit itinuring siyang basura, kahit binabaliwala siya, kahit itinuring siyang aso. Wow! Kung ganito lang po ang magiging characters, behavior ng bawat isang manampalataya, wala pong simbahan, wala pong church na magiging magulo, magiging wasak, sapagkat ang lahat ay kayang tanggapin at kayang i-let go, hindi kikimkimin, dahil napakatibay ng kanyang relasyon at pag-asa sa Panginoon. At dahil ito po ay napakinggan ng Panginoong Hesus, her request, her rejection, last point, her reward. Tandaan niyo po yan. Ang reward, ang provision, ay hindi po kagad ito nakakamit at nararanasan ng bawat isang Kristiyano. May pagdadaanan ka munang matitindi na sitwasyon sa buhay mo. Pero after that, na ito ay makita sa iyo, sa akin, ng Panginoon, automatically, tatanggap tayo ng reward, gantimpala. Ano sabi po dito sa Matthew 15:28? At sinabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Praise God. Tinetest lang pala sa ng Panginoon. Dahil hindi nga siya anak ng Diyos. Dahil hindi nga siya mananampalataya. Tinetest ng Panginoon ang kanyang lalim, ang kanyang tunay na pananampalataya at pag-asa. Kung ito ba talaga ay genuine. At nung makita ng Panginoon na talagang tunay ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-asa ay matibay, matatag at hindi natitinag, sabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. Right on the spot. Sabi ng Panginoon, magaling na ang iyong anak.
Kapatid, ang iniintay lang pala ng Panginoon sa atin lahat para mangyarit maganap ang lahat ng ating hiling at panalangin, request sa Kanya. Kahit anong sakit, kahit anong pamamahiya, kahit anong problema at pagsubok, kahit anong mga salita ang mapakinggan mo na parang ibinababa ka, winawasak ka, sinisira ka, pero hindi mo kailangang itanim at kimkimin ang lahat ng iyan at alagaan mo sa damdamin mo. Kaya ng babaeng Canaanea. Lahat iyon. Tumalbog lang sa kanyang damdamin at isipan, pero nasaktan siya. Pero ang mahalaga, tumindig siya, nanampalataya siya sa Panginoon. Nagpatuloy siya, nagtiwala at umasa sa kanyang minimithi na request sa Panginoon. Conclusion. Ano ang lesson na ating natutunan sa babaeng ito? Una, humility, yung kanyang napakatinding kababaan. Mga kapatid, ang humility sa harapan ng Diyos ay sobrang kinalulugdan ng Diyos. Kaya sabi ng Lord sa Santiago chapter 4 verse 10, ang nagpapakataas, ibabagsak ng Diyos. At ang mga taong nagpapakumbaba, iaangat ng Diyos. Mga kapatid, nawa yung spirit of humility sa ating mga buhay manatili. Ginawan ka ng pangit, huwag mong gantihan ng pangit. Sabi nga ng Panginoon, ipanalangin mo yung mga taong umuusig sa iyo. Na sila'y pagpalain, hindi para sumpain. Pinagbikaan ka ng masakit na salita, huwag mong gantihan. Yung babae nakita mo, nakita po natin, grabe yung kanyang naranasan sa mga alagad, sa ating Panginoon. Pero ano po ginawa niya? Lumuhod pa siya sa harapan ng Panginoon at patuloy pong nagsumamo. It is a sign of humility. Ano yung pangalawa natin tutunan sa babaeng ito? Persistent. Napakatyaga po niya. Napakahalaga po ng katyagaan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi po tayo dapat maging ningas kugon. Dapat consistent yung ating fire, yung ating commitment, yung ating compassion and passion to obey, to serve for the Lord. Maraming Kristiyano mainit ngayon, bukas malamig. Maraming Kristiyano nag-aalab ngayon pero bukas maligamgam. Ano sabi ng Lord? Kung mainit kayo, maging mainit kayo. Kung malamig kayo, maging malamig kayo. Pero kapag kayo maligamgam, isusuka ko kayo. Dapat maging persistent tayo lahat mga kapatid, gaya po ng babaeng Canaanea. Kapag sinimulan mo na maglingkod sa Lord, kapag sinimulan mo na maging committed sa Panginoon, tapusin mo yan hanggang dulo ng iyong buhay. Kahit ano ang sitwasyon mo, kahit ano ang nararanasan mo, patuloy kang maging on fire. Always persistent for the will of our God. Patuloy tayo maging matyaga. Patuloy tayo maging committed, maging maapoy, mga kapatid. Gaya ng babaeng Canaaneyang ito, hindi na bago, hindi na tinag.
yung kaniyang sitwasyon sa harap ng Panginoon. Kahit paulit-ulit na nasaktan, pinagwikahan ng pangit na salita, pero patuloy naging mapagpakumbaba. Patuloy naging committed, naging persistent ang kanyang prinsipyo. Hindi na apektuhan, hindi na tinan. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ito ang naranasan ng babaeng Cananea. Hindi huminto sa paghanap. Hindi huminto sa pagkatok. Hindi huminto sa paghingi. Kaya siya'y binigyan. Kaya siya'y nakasumpong. Kaya siya'y pinagbuksan. Walang galit, walang sama ng loob. Walang hinanakit. Kahit paulit-ulit na tumanggap at nakaranas ng masakit na salita at pagtrato. Patuloy naging malinis ang puso, isip, at naging mapagpakumbaba. Ito po ang ating matutunan sa babaeng Cananea. And last, full of trust to God. Meron siyang buong-buo na pagtitiwala sa Panginoon. Bakit ko po nasabi yun? Sapagkat nung sabihin ng Panginoon, nangyari ang iyong hinihiling. Magaling na ngayon ang anak mo. Naniwala po siya ng buong puso. Hindi na po siya kumibo. Mapapansin niyo po doon, hindi na po siya kumibo. Hindi na po siya nagsalita. Na para bang, pwede naman niyan sabihin, Lord, bigyan mo ako ng sign kung talagang magaling na yung aking anak. Ano yung palatandaan na talagang magaling na siya? Hindi po. Nung marinig niya mula sa ating Panginoon na talagang yung kagalingan ng kanyang anak na hinihiling ay naganap na, tumahimik na po siya. Na parang sinabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka na. Puntahan mo na ang anak mo. Umuwi ka na. Tingnan ang anak mo ngayon. Buong puso po siyang nagtiwala sa sinabi ng ating Panginoon. Ito ang ating pong matutunan ngayon sa babaeng Cananea. Yung kanyang kapakumbabaan, yung kanyang katyagaan, at yung kanyang buong puso na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Awit chapter 9 verse 10, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumalapit sa iyo na iyong tinanggihan. Last verse, John chapter 6 verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ito ang pangako ng Panginoon. Lahat ng lumalapit sa Panginoon, kahit isa, wala siyang itataboy.